Sa iba pang balita, ginagawa na ng pamahalaan ang lahat upang mapalaya ang nasa mahigit 400 political prisoners. Ito ang naging pahayag ni Government Peace Panel Chairman Silvestre Bello matapos sumakabilang buhay ang isa sa mga political prisoner na tumanda na sa bilangguan. Ang naturang political prisoner ay kinilalang si Bernabe Oscala, na isa sa mga ikinukonsidera ng pamahalaan na mapalaya sa pamamagitan ng humanitarian grounds. Ayon kay Bello, dahil sa nangyari, mas lalo pa nilang minamadali ang proseso ng pagpapalaya sa mga political prisoner. Tiwala naman si Bello na hindi ito makakaapekto sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng National Democratic Front. Samantala, nakatakdang magkausap sa pamamagitan ng telepono sina Pangulong Rodrigo Duterte at US President-elect Donald Trump mamayang gabi. Ayon sa ipinalabas na pahayag ng Malacanang, si Pangulong Duterte ang tatawag sa magiging bagong Pangulo ng Amerika. Layunin ng gagawing phone call ng punong ehektibo ang formal na pagpapaabot ng pagbati sa incoming United States President na magaganap alas 10:30 ng gabi oras sa Pilipinas. Samantala, bago ang inaasahang congratulatory call ng Pangulo kay Trump, may mga meeting rin na dadaluhan si Pangulong Duterte sa Davao City. Una ay kay dating Governor Chavit Singson. Nasusundo naman ang pagpupulong nila ni MILF Chair Al-Haj Murad Ibrahim. Nasusundan na rin ng pulong ng Chief Executive kina Agriculture Secretary Manny Piñol at DTI Secretary Ramon Lopez. May courtesy call rin ang Miss Asia Pacific International 2016 winners sa Pangulo. Pagkatapos nito ay haharap rin ang Pangulo kay businessman Thomas Alcantara na kilala sa larangan ng energy sector.